Samantala, inilibing na sa libingan ng mga bayani sa Taguig City ang National Artist for Film and Broadcast Arts na si Nora Honor. Bago ito, isinagawa rin ang Arrival Honors at Tribute Program para sa superstar sa Metropolitan Theater sa Maynila. Ang detalye sa balitang pambansa ni Bernard Ferrer ng PTV Manila. Napuno ng dalamhati at emosyon ang naging paghahatid sa huling hantungan kay Nora Cabaltera Villamor, mas kilala bilang Nora Honor sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Ginawa rin si Nora Honor ng Grand Salute bilang National Artist for Film and Broadcast Arts. Isang mataimtim na sandali rin nang inabot kay Ian Christopher De Leon, anak ni Nora Honor, ang bandila ng Pilipinas. Nag-alay ng bulaklak at nagbigay ng kanilang huling pagpupugay ang mga kaibigan at masugid na tagahanga ni Nora Honor. Masakit tanggapin pero kailangan na namin siyang ipaubaya sa ating Panginoon para siya ay maging masaya na rin sa kabilang buhay. Nagpasalamat naman ang pamilya ni Nora Honor sa lahat ng panalangin, pagmamahal at pakikiramay. Hindi niyo po alam kung gaano rin namin po kayo kamahal dahil sa pagmamahal niyo na binigay niyo sa mami namin po. Siya lang po ang nag-iisang superstar po dahil sa inyong lahat. Isa si Nora Honor sa mahigit 50 pambansang alagad ng sining na nakahimlay sa libingan ng mga bayani. Bago nito, isang Arrival Honors ang idinaos para kay Nora sa Metropolitan Theater sa lungsod ng Maynila. Sinundan ng isang tribute program bilang pagkilala sa kanyang ambag sa sining. Mula sa kanyang payak na simula sa Bicol hanggang sa kanyang pagsikat bilang kaisa-isang superstar ng Philippine show business. Ipinamalas niya kung paano magtagumpay sa gitna ng pagsubok sa pamamagitan ng husay, sipag at kabutihan. Si Nora Honor ay tinuturing na superstar ng industriya ay nagkaroon ng natatanging karera sa pelikula. Lumabas sa mahigit 170 pelikula at tumanggap ng maraming local at international recognition. Idineklara ng Malacanang April 22 bilang Day of National Mourning sa pagpanaw ni Nora Honor. Batay sa Proclamation No. 870 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ipinag-utos din na ilagay sa half-mast ang bandila ng Pilipinas sa mga tanggapan ng pamahalaan sa loob at labas ng bansa. Mula sa People's Television Network, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa.